Masdan ng lalaking ito na nakasuot ng face mask at helmet sa labas ng isang milk tea and coffee shop sa Barangay Bay sa Quezon City. Matapos makapili ng o-orderin, dumukot ng 1,000 piso ang lalaki mula sa bag at inilapag ito sa counter. Kinuha ng cashier ang bayad at humanap ng panukli. Ang lalaki pumunta sa kanyang kasama na nasa motorsiklo at makikitang may kinuhang pera sa wallet. Bumalik ang lalaki sa counter para magbayad ng eksaktong 70 pesos. Ang cashier naman ibinalik ang 1,000 piso na naunang ibinayad ng lalaki. Agad na inilagay ng lalaki ang pera sa kanyang bag. Ilang segundo lang naglabas siya ng 100 piso at inilagay ito sa counter. Doon na nagtaka ang cashier. Bigla na lang inilabas ng lalaki ang 1,000 piso sa kanyang bag at kinuha rin ng 100 piso sa counter. Kwento ng cashier, nagmamadali na raw umalis ang lalaki at sinabing babalikan na lang ang kanyang order. Sabi ko sa kanya, 1,000 po yung binigay ko. Sabi niya, "Miss, hindi naman po ako manloloko, taga dyan lang ako." Gumanon po siya, taga dyan lang daw po siya. Then sabi ko, 1,000 po talaga binigay ko. Then after that, yung may witness po na bata, sabi niya, "Kuya, nakita ko po yun." Pwede, sabi nung bata, nakita daw niya na, "Pinalitan niyo po yun eh." Gumanon siya, ang bilis nga po eh. Sabi, gumanon yung bata. Isang working student ng cashier kaya malaking bagay daw na naging alerto siya at hindi na biktima. Panawagan niya sa lalaking nagtangkang manloko sa kanya. Kung ako man po yung nabiktima ninyo, malaki po yung babayaran ko. Eh, imbis na pambayad ko ng tuition ko yun, ibabayad ko pa dun sa na-short ko sana. Sana po sumuko ka na lang po and pagbayaran mo po yung mga kasalanan ginawa mo sa ibang tao. Naipagbigay alam na may-ari ang insidente sa barangay at pulisya. Nang ma-monitor daw niya ito sa CCTV, sinubukan pa niyang habulin ng lalaki pero hindi na inabutan. Sa panahon po ngayon, marami na po talaga yung manloloko. So hindi nyo na po talaga kilala. Minsan maayos yung suot, minsan hindi naman. Pero the same thing, manloloko pa rin sila. So much better po na meron tayong mga protection sa store natin na kagaya ng CCTV. Ipinakita namin sa pulisya ang kuha ng CCTV. Ang ganitong modus sinatawag daw na palit pera. Iniimbestigahan na raw nila ang nangyaring insidente. Usually may kasama. Either getaway nila, driver, or kasama niya rin na magdi-distract, taga-agaw atensyon para yung focus mo mawala. So that's why malaking tulong tong CCTV. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.